May dalawang paraan kung paano nabubuhay ang tao, dalawang direksyon, dalawang landas. Ang isa ay tila masarap sa simula pero ang dulo nito ay kamatayan. Ang isa naman ay maaaring mahirap sa umpisa pero ang bunga ay buhay at kapayapaan. Ito ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Pakinggan mo kapatid. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa spirito ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mga kapatid, ang talatang ito ay hindi lamang babala, dahil ito po ay revelation ng katotohanan ng Diyos tungkol sa buhay ng tao. Ang context po sa Book of Romans, ito po ay sinulat ni Apostle Paul upang ipaliwanag ang kabuuang mensahe ng Ebanghelyo. Sa Romans chapter 1 to 3 po, pinapakita na lahat ng tao ay makasalanan. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 3, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Romans chapter 4 to 5 naman po, pinakita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Sa Romans chapter 6 to 7 naman, pinaliwanag na kahit ang mananampalataya ay nakakaranas ng laban sa kasalanan. Pagdating naman po sa Romans chapter 8, pinakita dito ang buhay ng isang taong pinamumunuan ng banal na spirito. Nagsimula ito sa napakagandang pangako. Romans chapter 8 verse 1, ang sabi dito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pero agad ding pinaliwanag po ni Apostle Paul dito na may dalawang uri ng pamumuhay. Una ay ang pamumuhay ayon sa laman at pangalawa naman ay ang pamumuhay ayon sa spirito. Ano pong ibig sabihin ng pamumuhay na ayon sa laman? Ang laman po ay tumutukoy sa makasalanang kalikasan ng tao. Ito ay kalikasan na nagmula sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Mabasa po ito sa Book of Genesis chapter 3 nang sumuway sina Adam at Eve sa Diyos. Dahil dito, ang tao ay natural na may pagnanasa sa kasalanan. Kaya nga po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 7, ang sabi po dito, kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. At ang bunga ng pamumuhay ayon sa laman ay malinaw na nakasaad sa Romans 6:23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapatid, hindi lamang ito pisikal na kamatayan, kundi spiritual separation sa Diyos magpakailanman. Makikita natin ito sa buhay ni Judas Iscariote. Pinili niya ang kasakiman at pagtataksil sa Panginoong Hesus at ang kanyang piniling landas ay nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ano naman ang pamumuhay na ayon sa Espiritu? Kapatid, ang pagsunod sa Espiritu ay pamumuhay na pinamumunuan ng banal na Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa mga tunay na sumasampalataya kay Kristo. Ito po ang sinasabi sa John chapter 14 verse 16 to 17. Sabi doon, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Sinabi ng Panginoong Hesus na ipapadala niya ang Espiritu ng katotohanan upang manahan sa kanyang mga tagasunod. At kapag ang Espiritu ang namumuno sa buhay ng tao, nagkakaroon siya ng bagong puso, ng bagong pag-iisip, at bagong direksyon sa buhay. Ang bunga nito ay binanggit po sa Galatians 5 verse 22 to 23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Romans 8:6, ang sabi po doon ba, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ito ay buhay na walang hanggan at kapayapaan na tanging sa Diyos lamang makakamtan. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, malinaw ang mensahe ng Panginoon sa kanyang mga salita na ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa sariling lakas ng tao. Ito ay nanggagaling sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Si Kristong namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. At kapag tayo ay sumasampalataya sa Kanya, binibigay niya ang Kanyang Espiritu upang tayo ay mamuhay sa kabanalan, lumakad sa katwiran at mamuhay sa Kanyang kalooban. Kaya ngayon ang tanong kapatid, ano ang namamayani sa buhay mo? Ikaw ba'y namumuhay na ayon sa laman o ayon sa Espiritu? Palagi mo tandaan kapatid, ang landas ng laman ay maaaring mukhang masaya, pero ang dulo nito ay kamatayan. Pero ang landas ng Espiritu ay nagdadala ng buhay, kapayapaan, at walang hanggang pag-asa.
Kaya kapatid, kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa kasalanan at ayon sa laman, napakalinaw ng paanyaya sa ng Diyos, kapatid. Magbalik loob kayo at magsisi upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kapatid, lumapit ka lang sa ating Panginoong Kristo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kapag pinili mong sundin at mamuhay sa Espiritu ng Diyos, mararanasan mo ang tunay na buhay na inihanda niya para sa iyo. Amen?